Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. Well, para po sa kaalaman ng lahat, kasalukuyan po ay ginaganap ang ASEAN Summit at malapit na pong magtapos ang nasabing conference, pagpupulong, ika nga. At ito pong nakikita nyo sa taas na maiksing video ay opening po yan ng ASEAN Summit. So, dun po sa mga hindi po nakakaalam, ang ASEAN po ay samahan ng mga bansa dito sa Southeast Asia na ang sole purpose ay kumbaga pakikipagkalakalan, pakikipagtulungan sa bawat bansa para mapaunlad nito ang kanilang ekonomiya at siguro maging ang seguridad. Pero kani-kanina lamang po ay nabalita na matapos magpahayag ang Pilipinas sa pamamagitan po ng ating Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos, ang ating mga reklamo sa gobyernong China sa ginagawa po nilang aggression at pangangamkam ng teritoryo, hindi lamang po dito sa nasasakop nating West Philippine Sea, maging din po sa mga katubigan ng ating mga kapitbahay na bansa ay tila po ba walang naging masyadong tugon ang ating mga partners sa ASEAN. Bagamat sinabi naman po sa balita na sinasang-ayunan nila ang mga sinabi ng ating Pangulo, wala pong naging konkretong joint statement ang nasabing konferensya na katulad na ginagawa ng European Union, ng G7, G20, ay kapag may mga ganyang kaganapan ay nagkakaroon sila ng isang joint statement ng pagsuporta o pagkundina, alin man po dun sa dalawa na yon. Pero dito po sa ASEAN Summit ay wala pong ganun. Wala pong naging joint statement pagdating sa aggression ng China government na siyempre ikinadidismaya po ng inyong lungkod dahil hindi naman po tayo mangmang. So lumalabas po pala ang ASEAN purong ekonomiya lamang po ang pinaka sole purpose niya. At pagdating sa security ng mga kapitbahay ay kumbaga wala silang pakialam. So, pasensya na po kung ganyan na naging pahayag ko at kung ito man po ay mapapanood ng ibang kapatid nating miyembro sa ASEAN ay yun po ang aking napapansin dahil aminin naman po natin talaga na napakalaking bagay ng China sa mga miyembro ng ASEAN dahil sila po ang may pinakamalaking ekonomiya sa Asia at malawak ang kanilang impluwensya lalong-lalo na po dito sa Southeast Asia. So ang ating naging pahayag sa nasabing pagpupulong ay pumasok sa isang tenga at lumabas lamang sa kabila at puro tango ang ating inabot. So katulad po ng napapanood nyo sa taas, yan po yung opening ng Asian Summit sa Indonesia. So pagdating sa seguridad ng ating mga kapitbahay at maging atin ay tila walang magagawa ang Southeast Asian nations pagdating po sa bagay na yan. Ayan po ang maliwanag. So medyo nakakadismaya at sa pakiramdam ko parang nasayang ang ginawang pagpapahayag ng ating Pangulo, ng ating mga hinaing. So, kaya nga nakalagay sa title, failed summit na matatawag. Bagamat nakapag-secure naman ng bigas ang ating Pangulo para sa ating food security, lalo't
nalalapit na po ang El Nino na inaasahan pong tatama itong Oktubre, Nobyembre hanggang sa tumagos na ng tag-araw. So maraming bansa ang namumroblema po yan at mabuti na lamang po kahit papano may naging pakinabang din po yung pagpunta ng ating Pangulo sa Indonesia at may mga ilang bansa na nangako ng pag-export sa atin ng bigas. So sa bagay na yon, may maaasahan tayo kahit papano. Pero pagdating sa seguridad, wala tayong maaasahan. At alam naman po natin na may mga bansa po dyan ang higit na nakikinabang sa China sa pakikipagdaupang palad nila ng mabuti. Ika nga, sunod-sunuran sa China. So, wala na po siguro tayong magiging resort neto kung hindi talaga tanggapin itong joint patrol na inaalok ng Canada, ng Australia, ng US. At nauna na nga po ang US dahil kamakailan lamang po ay nagkaroon sila ng joint patrol dito sa West Philippine Sea at naging tagatanawan lang ang Chinese Navy sa ginawang pagpapatrolya at pag-iensayo ng US Navy at Philippine Navy. So magandang bagay po yun. So doon po sa mga nagiging kritiko ngayon ng ating gobyerno, hindi naman po ako totaling talagang in dito sa gobyerno na to, pero ang sinasabi ko po ay yung effort, kumbaga yung diskarte ng ating gobyerno na pabalikin ang US forces dito sa ating bansa ay isang magandang hakbang. Dahil naporsi ng ating mga eksperto, ng ating gobyerno, na talagang sadyang mahina ang magiging response ng ating mga kapitbahay pagdating sa seguridad ng teritoryo. Ito nga pong ginagawang aggression ng China. So, wala na sigurong pinakamaganda talagang magiging diskarte kung hindi makipag-alyansa na rin tayo, ika nga, sa Western country. Na dapat naman sana ay noon pa dahil bukod sa mga kagamitan, mga modernong kagamitan na maaari nating makuha sa mga bansang ito, kaalinsabay ang teknolohiya at proteksyon na talagang kailangan ng ating bansa. Alam nyo, ang ating mga hukbong dagat, ang ating mga kawal, sundalo, ay hindi kapos sa tapang, bagkus kapos sa gamit. Nasa tingin ko ay handa namang ibigay ng Western country, kaparis nga po ng Canada, European Union, at ang US na kasama natin kumukundina sa ginagawang Chinese aggression dito sa West Philippine Sea at sa kabuuan ng South China Sea. So, dapat lamang na maging malaya ang pagbaybay ng kahit na sinong barko diyan sa South China Sea nang hindi hinaharang ng Chinese government. Maliwanag pa sa sikat ng araw na walang kakampi ang China. Bagkos bumibili sila ng kakampi. Pero ano ang kapalit nito? Ang pananahimik nila at pagsang-ayon sa kanilang gusto. Kaya dito sa laban natin na to, pagdating sa Chinese government, ay kumbaga, pakiramdam ko lamang po ito, nag-iisa po tayo. At dapat pa nating pag-ibayuhin ang pakikipag-alyansa natin sa Canada. Nga pala, nakalimutan ko, present nga din pala sa Asian Summit ang Canada, ang Europe, ang US, nagpadala sila ng mga representante. At sa Canada po yata mismong si Justin Trudeau ang umattend para, kumbaga, kumbinsihin
ang Asian countries o ang ASEAN na members na magkaroon ng isang statement kasi ang pinaka-iiral ang gustong mangyari ng Chinese government dahil nagpadala rin sila ng representante nila ay through bilateral talks, ika nga. Ayaw nila nung multilateral talks na kung saan marami kakausapin. Kumbaga, isang grupo laban sa kanila. Mas gusto nila yung bilateral dahil syempre mas malaki silang bansa at kahit sino ang makausap nila ng one-on-one ay siguradong kayang-kaya nila. Bagay na hindi dapat mangyari sa ASEAN Summit. Pero, kapares po na sinabi ko kanina, mukhang walang mga buto itong ating mga kamiyembro sa ASEAN at siguro marami sa kanila ang talagang umaasa sa China. Hindi rin natin sila masisi dahil siyempre kailangan intindihin din nila ang kanilang mamamayan. So parang lumalabas dito sa laban na to pagdating sa territorial dispute ay nag-iisa tayo at makikisakay na lamang po sila sa ating tagumpay kung mananalo tayo laban sa China. So kapares po nung binanggit ko, hindi tayo kapos sa tapang. Sa kagamitan meron tayo na kayang-kayang ibigay ng gobyernong US, ng Canada at ng UK. Kaalinsabay nito ang manpower at pakikiisa nila sa ating hindi naman siguro paikipagdigma, kung hindi pagtayo sa ating karapatan dito sa West Philippine Sea at sa freedom of navigation na sa tingin ko ay dapat naman at walang bansa ang nagmamay-ari sa ganung kalaking katubigan ang South China Sea. Masasabi kong hangal ang gobyernong China, lalo-lalo na po si President Xi Jinping. Sumagad na ang kanyang kahangalan at pagkaganid sa teritoryo na hindi naman sa kanya. So, dito ko muna po iiwan ng paksa na to at sa susunod ko pa pong mga video ay ibang paksa na naman po ang ating tatalakayin. So, huwag niyo kakalimutan din po palang i-like, i-share at mag-subscribe po kayo sa aking channel dahil malaking bagay po ito para sa akin. Para mapalago ko po at mapaganda, mapag-ibayo itong maliit kong platform sa YouTube. So with that, ako po si Boss Dags. At kung dito sa channel na to, ako ang boss. Kayo naman po lahat ang mga amo ko. Marami pong salamat.